Pwede po bang sabihin mo sa amin, ano ba itong negosyo mo na ito na nagsimula bilang isang libangan mo lamang o hobby, Sir Raf? Kami po ay local brand po na nagpo-promote ng mga aromatherapy products. Wow. Kagaya po ng mga essential oil roller blend, mga room and linen spray, and scented candles. Po, ano po yung unang hakbang na ginawa ninyo para kumita mula dito sa hobby ninyo? Kayo ba ay namigay, nag-sampling muna kayo or Ayun paano? po. Actually, namigay po muna ako. And Yun. then, may isa po akong kaibigan na nagsabi, uy, gusto ko yan. Ganyan, meron po akong event na ganyan na Wow. i-organize. Gusto ko maging giveaway ito, yung mga Ay, ganito. oo nga, So, pwede. from that po, yun na po yung naging way para matuloy po yung ganitong klaseng business. Business natin to. Life business natin to. Sa UNTV Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio, at kami po ay live din sa Facebook sa UNTV Radyo La Verdad. Sa YouTube naman ay yan po naman ay UNTV News and Rescue. At saan pa ba kami live? Sa radyo nga 1350. Magandang gabi. At ako po si Manuel Recuenco, Brother Bear, at kasama rin natin of course, at hindi pala muna mga kasama ngayon si ka-partner Randy, pero nandyan lang siya, nakasubaybay, naka-observe at magtatanong siya, pero next time na lang kasi super busy lang ngayon si ka-partner Randy. Pero nandito si ka-partner Crest. Ka-partner Crest, magandang gabi, kumusta ka naman? Magandang gabi, Brother Bear. Ayan. Sa wakas, naka-join din ako Opo. ngayong gabi. Pasensya na po sa mga umaabang nating mga viewers, no? Kasi alam ko, marami po yung na-miss ako dito sa show. Oo. Kasi nga, every Tuesday and Thursday, the whole month of January, parang punong-puno kami ng trabaho ni Randy. Ang dami naming deadlines, ang dami ko ding, aside sa trabaho namin, sa aming profession ni Randy, marami pa rin mga extracurricular akong ginagawa, ina-attend. So, busy-busy talaga yung aking the whole month of January. Ayun, Grabe. Kaya pala, Ma'am Crest, sabi nga ni ka-partner Randy, ang isa sa mga, kasi kayo mga accountant po kayo eh. Pag January, sobrang dami nyong ginagawa. Pwede bang malaman, ka-partner Crest, ano yung mga pwede lang sabihin? Bakit super Ay, busy pwede pag January? Bakit pag January, grabe, uploaded po kayo? Hindi kasi yung January kasi, ito yung filing ng mga annualization ng transaction for the whole year of 2025, yung previous year. At the same time, sumasabay dyan yung mga renewal ng business permit, kasi meron palang mga local government na as early as December, nagpa-process na sila, which is yung notice nila, January na nila inilabas. So, sa part ko kasi, Brother Bear, ang bakasyon ko pag December is December 24 and 25, 30 and 31 lang. Pero yung 30 and 31 last year, nagtrabaho pa rin ako noon kasi may mga iba pa din tayo mga taxpayer na tinutulungan. Yung mga empleyado ko actually, bakasyon sila ng 30-31. Yun. Pero ako, Hindi. kapilitan kong i-attend yung iba iba kong mga client by my own. I need to travel. Alam nyo naman kung Yes. gaano kalalayo Opo. yung pinagbiyahe ko just to monitor yung iba kong gawain. So, ganun po kapuno kami ni ka-partner Randy para mas puno po nga ako kay partner Randy kasi si partner Randy ilan-ilan lang dito lang sa Metro Manila. So, aware naman po kayo, dinidisclose ko din naman sa inyo na Yes. nationwide ho yung aking mga tinutulungang mga taxpayers Grabe. na kinakailangan talagang i-assist ko sila dun sa kanilang mga concerns, sa kanilang mga deadlines. Aside ron kasi may mga ina-attendan pa din ako mga court hearing, although hindi po ako lawyer, but then nire-represent ko yung aking mga kliyente. Ayun, ganun ako ka-busy kami ni Randy. Grabe. Ka-partner Bear. Kaya, Brother Bear. opo, kaya yung mga fans na ka-partner Crest at ka-partner Randy, minsan ay remote sila. Pero wag po kayong mag-alala, nandito lang po sila para sa programang business natin to. At ka-partner Crest, ay eto, pwede nating punta na itong iba pa natin mapag-uusapan kasi maganda po yung magiging topic natin tonight. Pero, bago yan, ay meron po kayong mga tax
paalala, ka-partner Ayun. Chris. Iyon, na-miss mo yan. Namiss ko to, yung tax reminder, Oo. Ngayon po is January 30. Ito po yung deadline natin. I don't know kung nakahabol po kayo. Deadline po ng ating inventory for taxable year 2025. So, ako, share ko lang din, hindi po ito sa pagyayabang. As early as January 20, tapos na ako mag-file ng aking inventory list nationwide. Ayan, nationwide tuloy. And then, kasi Brother Bear, una, iniiwasan ko or kinakailangan kong i-control yung aking stress. Ayoko may stress ng deadline, dun pa lang ako magpa-file. So, as early as kaya kong gawin ng maaga, i-file ko na kasi nga po, medyo malalayo po yung aking ibang mga kliyente, nationwide nga. And then, January 30 din, ito yung deadline, filing ho ng 1702, yung BIR annual income tax return, ng regular, exempt transaction, at saka po yung mixed income earner with audited financial statement and other attachment through electronic audited financial statement, fiscal year ending September 30, 2025. So, next deadline is soft copies of inventory list. Ito yung diniscuss ko na nga. Inventory list and schedules of stored and saved in DVD or USB properly labeled together with the notarized sworn declaration, calendar year ending December 31, 2025. So, actually, yung pong doble yan eh. Nagsasubmit kami ng soft copy. At the same time, meron pa din kaming hard copy kasama po yung sworn declaration. So, pag sinabing sworn declaration, kinakailangan notarized. And parang meron pong nawala na naman ulit yung uniformity ng ating filing, or yung sabi ko nga lagi kong term is uniformity of taxation. So, every time na magpa-file po kami, yung siguro mga 60% ng mga RDOs, napapasyalan ko po yan. Ito, during filing ng aming inventory list. Merong mga BIR offices or RDO na nire-require po kami ng documentary stamp. Naka-attach doon sa nakadikit yon doon sa aming inventory list. Meron namang BIR offices, wala naman, basta tatak lang sila. Yon. And then, ano pa ba yung mga concern ko? Merong RDO, ito po ay sineshare ko lang din kasi gusto ko rin para po sa alaman ng iba. Kahit kung kayo po ay may branch, actually sa part namin, pinapadalhan pa rin namin kasi what if yung isang taxpayer ay maraming business activity, hindi po sabay-sabay, hindi pare-pareho. So, kanya-kanya po kaming RDO nagpapareceive. But then, may nangyari po sa akin itong filing namin ng January for taxable year 2025. Ayaw tanggapin ng branch yung inventory list kasi sinasabi niya, doon kayo sa main. Yung main nga, wala naman transaction yun eh. Ang main office is only facility. So, Brother Bear, ang ginawa ko. Yes po, opo. At ako'y nakikinig matama ako nakikinig sa inyo, partner Chris, dito sa iyong mga experience. Yes, ang ginawa ko, nagpa-receive ako doon sa head office, which is facility. And then, maaga yon, sabi ko nga, Brother Bear, sa'yo, as early as January 20, tapos na ako, except itong branch. Ang ginawa ko, pina-receive ko siya last Friday. Hindi na niya tinanong na ito ba ay main, ito ba ay branch. Tatak lang ng tatak. Tatak lang ng tatak. Yes, so, yun po yung mga diskarte din namin. Yes. Although, sinasabi ko, nawala yung uniformity na naman ng paano ba, pagbabranch, doon ba sa branch, or diretso sa head office. Kasi merong mga kliyente din ako na marami nilang branches. So, lahat ng branches, iniikot namin kung kinakailangan, required ba siya nung batas na yun, nung regulation na yun, mag-submit. Kasi,
kapag hindi kami nakasubmit, iniiwasan ko, number 1, yung penalty. Penalties, yan lang problema. Oo. So yan Oo. ka-partner Cres ang mga ilan sa mga tax paalala or tax reminder Yes. Oo. ngayong kasi bukas na ngayon ay January 29, bukas ito January 30 yung nabanggit mo kanina. Tama, Yes. Friday. Ka-partner January Cres. 30. January Oo, 30. oo. At ngayon ka-partner Cres, syempre dahil wala si ka-partner Randy, ikaw muna magpapaliwanag ng ating kakaibang, actually naririnig lang natin kasi napakaganda ng segment dito kasi miski kami yung mga nagbabayad ng tax, karamihan hindi namin alam yung mga terminology na kailangan sa tax, sa pagbabayad ng tax. At punta natin ngayon ka-partner Cres ang ating namang taxionaryo. Ayun, sa taxionaryo ka-partner Cres, ano nga ba? Napag-usapan namin last time ni ka-partner Randy ang withholding tax. Talaga nag-lecture si ka-partner Randy dito kaya nakinig ako maigi. At yung mga tagapanood. Ngayon naman ka-partner Cres, ano naman po ang tungkol sa percentage tax? Ayun. Ang percentage tax po, ito yung tinatawag nating non-VAT taxpayers. Sino po sila? Ito po yung mga taxpayers, number 1, hindi po umaabot dun sa threshold amount na annual sales nila na 3 million. So, pwede po kayo, actually ito po, through National Internal Revenue Code, required po kayo to pay 3% of your sales. Yung po ang tinatawag na percentage tax. Sino pa yung mga required po magbayad ng percentage tax? Ito po yung mga, sabi ko nga kanina, non-VAT, syempre. Natural, pag non-VAT taxpayer at kayo po ay percentage taxpayer, wala pong deduction. Unlike po ng VAT. Kapag naman VAT taxpayer, meron pong tinatawag tayong output and input. Output is 12% of VAT nung nakolekta ninyo or nabenta ninyo. And then yung input naman, doon sa purchase. But doon ho sa pagbabayad natin, sabi nga, yung topic natin is about percentage tax. Whatever po ninyong sales, 3% po noon, yun po ang dapat nating i-remit sa government. Yun. What if nagkaroon ka ng transaction sa government? Meron silang tinatawag na final percentage tax. Ibig sabihin po noon, nagkaroon tayo ng transaction with the government, we need help na ni government agency, yung karampatang taxes, yung percentage tax, niremit na ni agency, diretso kay BIR. So meaning, pagdating po ng filing natin, wala na po tayong babayaran kay BIR kasi na-withheld na ni agency. Ang obligation natin is only to file. Ayun. So, akala po ng iba, may transaction tayo sa government, sabi ni government, hindi ko na binayaran yung percentage tax sa'yo kasi binidheld na namin yan. So, minsan kasi ito yung hindi nila naiintindihan na kapag nagbayad sila ay percentage taxpayer, may obligation sila. Number 1, obligation to pay the 3%. Kung may transaction with the government, mag-i-issue naman si agency ng BIR 2307. Yun. Medyo mahaba ka-partner Cres, pero dapat nating maintindihan yun. Yun talaga ang ibig sabihin po ng percentage tax para sa ating segment na taxionaryo. Pero ka-partner Cres, punta naman natin isa pang segment naman natin. Nagbalita naman tayo sa atin namang Biz News. Biz News. Sa ating business ngayong gabi, BIR nagtalaga ng opisyal. Aba, meron na silang tagapagsalita, opisyal na tagapagsalita ng kawanihan. May ulat naman si Cecil Alabata Cruz. Naglabas ang Bureau of Internal Revenue ng Revenue Memorandum Order No. 002-2026 na nagtalaga kay Attorney Brianna K.T. De Los Santos, OIC Chief ng Legal and Legislative Division, bilang opisyal na tagapagsalita o spokesperson ng BIR. Siya ang mangunguna sa pagbibigay ng malinaw at napapanahong impormasyon tungkol sa mga polisiya, programa at mahalagang anunsyo ng ahensya. At yan ang ating balita para sa business natin to. Cecil
Alabata Cruz, Radyo La Verdad, 1350 ang UNTV Radio. Maraming salamat, Cecil Alabata Cruz, sa iyong Biz News. Yun nga, ka-partner Crush, siguro sa sobrang dami naman ginagawa ng department head or secretary, ay kailangan talaga ng tagapagsalita naman para yun ang sumagot sa media o kung kinakailangan. And Brother Bear, no, add ko lang, marami kasi nating na nababasa through Facebook, through YouTube, na napapanood natin. Yung palang news na nire-relay ng mga, let's say, yung mga vlogger or what, hindi siya pinapaniwalaan kagad ng mga taxpayers. Yan, oo. So, alam mo, napakaganda ng programa na naglagay ng Tagapagsalita. tagapagsalita, oo. Kasi from their mouth, malalaman natin na dapat nating paniwalaan kasi although merong revenue regulation or batas or panuntunan, I mean, mas maliwanag na from their mouth, naririnig natin, mapapanood din natin na yun pala yung bago ngayong Buti naman. yung pinaparating sa atin ng ating mahal na commissioner. Kasi nga, ka-partner Crush, baka yung mga vlogger na yon o kaya podcaster ay wala naman alam talagang ganun ka, o hindi naman mga accountant o kaya wala talagang alam sa usaping tax. Mamaya nagdi-discuss sa kanyang vlog, paniwala na gan. Mabuti na yung merong tagapagsalita na itinalaga ang Bureau of Internal Revenue. At yan, ka-partner Crush, ang ating business. Samantala, huwag kayong aalis kasang bahay at mga ka-partners dahil pag-uusapan naman natin ang diskarte, ka-partner Crush, upang pagkakitaan ang iyong hobby. Ang hobby hindi yung jowa o kaya asawa. Ang ibig sabihin ng hobby, yung libangan, ka-partner Crush, di ba? Mamaya pag-uusapan niya, magbabalik po ang business natin. To. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Mahalagang paalala para sa mga motorista tuwing malakas ang ulan. Alam niyo ba na ang paggamit ng hazard lights habang nagmamaneho tuwing malakas ang ulan ay hindi tama? Ito ay ginagamit lamang ng mga sasakyang nasiraan o kailangang huminto ng biglaan. Sa halip, gumamit na lamang ng headlights o kaya naman ay rear fog lights. Ito ay mag-iiwas sa pagkalito ng driver na nasa likuran mo. Kaya ang disiplina mo ay kaligtasan na rin ng ibang tao. Maging disiplinadong motorista upang ligtas sa disgrasya. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Laging magbigay ng abiso sa kinauukulan sa pagkakataong hindi maiiwasang malate o liliban ng trabaho. Matuto ding ipaalam sa taong mga kausap kapag malilate sa mga nakatakdang meeting. Irespeto ang oras ng katrabaho mo. Ito ay paalala mula sa UNTV Radio, Radyo La Verdad 1350. Araw ng Lunes, nasa opisina ka, nakaharap sa computer mo, nang biglang mali. Kapag may lindol, tandaan ang mga sumusunod. Huwag mag-panic at huwag tumakbo palabas. Maging alerto. Agad dumapa at maghanap ng matibay na sisilungan at kakapitan. Huwag lumapit sa bintana, sa pintuan, sa pader at sa mga gamit na maaaring tumumba dahil sa lindol. Protektahan ang iyong ulo gamit ang mga braso, unan, libro o anumang maaaring gamiting pamproteksyon. Huwag lumabas hanggat hindi pa tapos ang lindol. Maging handa kasangbahay. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Matalino ang handa sa sakuna. Ang sunog ay mga minsala na dulot ng kapabayaan at maaring maging dahilan ng kamatayan. Para maiwasan ang sunog, iwasan ang octopus connection. Alisin sa pagkakasaksak ang mga dekuryenteng appliances kapag hindi ito ginagamit. Huwag iwanang nakasindi ang kandila kung aalis ng bahay o bago matulog.
Panatilihing may nakahandang tubig o fire extinguisher sa loob ng bahay. Matalino ang handa sa sakuna. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Life business natin to. Nagbabalik ang business natin to live dito pa rin yan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At kami po ay live din sa Facebook, UNTV Radyo La Verdad, ang Facebook page po namin. Pakishare nyo lang sa Facebook at ganoon din sa YouTube. Pwede po tayong mapanood sa YouTube channel yung UNTV, yan po UNTV News and Rescue. Hanapin nyo lamang ang UNTV Radyo La Verdad at kami pa rin po kasama nyo. At minus ka-partner Randy lang muna. Ako po si Manuel Recuenco, Brother Bear, at si Miss Cres, ka-partner Cres. Magandang gabi muli. Ayun. Brother Bear, pwede rin silang mag-comment at mag-message doon sa ating official Facebook page. Ito yung business natin to on air. Yan, at maganda ang topic natin ngayon, ka-partner Cres, dahil pag-uusapan natin kung papaano nga ba magiging profitable ang mga bagay na hilig mong gawin. Kaya huwag na natin patagalin pa ang bagay na yan. Pag-uusapan natin ang ating topic na to sa ating segment na Business on Demand. Business on Demand. Ang paggawa ng isang hobby na maging profitable ay isang makabuluhang paraan upang mapagsama ang personal na interes at pagkakitaan. Sa kasalukuyang panahon, maraming individual ang nakakahanap ng maraming oportunidad na gawing negosyo ang kanilang mga hilig sa pamamagitan ng wastong kaalaman at estratehiya, ka-partner Cres. Ayun. So ngayong gabi, alamin natin kung paano maaring pagkakitaan ang ating mga hilig sa pamamagitan ng tamang kaalaman, kasanayan at diskarte. Upang ipaliwanag sa atin yan, makakasama natin live sa ating studio ang founder and owner ng Essentially Yours, Rafael, and member siya ng Simbayanan ni Maria Enterprise Center. 10 years of experience as an HR professional, mental health, and advocate. So walang iba kundi si Mr. Rafi Rap A. Tayaba. Sir, magandang gabi po and welcome to our show. Ayan, so magandang gabi po at maraming salamat din po sa opportunity na to, Radyo La Verdad, business natin to. Iyon, kumusta naman sir ang buhay negosyante? Ayan po, kagaya po ng sabi ni Ma'am Cres, marami po tayong hinahabol. Oo. Ngayon pong January. Ayan. Na marami kinahabol. Mabagal ba silang tumakbo? Sa compliance po. Sa compliance. Kasi ka-partner, kasi alam na kapag mga negosyante at talagang legal, kailangan mag-comply sa BIR. Pero ito, ka-partner, tanungin lang muna natin si Sir Rap. Salamat sa kanyang oras. Pwede po bang sabihin mo sa amin, ano ba itong negosyo mo na ito na nagsimula bilang isang libangan mo lamang o hobby, Sir Rap? Opo. Bali ang business po namin ay yung Essentially Yours Rafael. Kami po ay local brand po na nagpo-promote ng mga aromatherapy products. Wow. Kagaya po ng mga essential oil roller blend, mga room and linen spray, and scented candles. And also, hindi lang po ito basta brand kasi nakakatulong din po ito para to slow down and para ma-relax din po yung mga isip natin and para ma-promote din po yung ating mental health. Kaya pala ka-partner Chris, pagpasok kasi may mga dala siyang products kanina. Pagpasok parang inaantok na ako. Ay, hindi po tayo matutulog, sir. Parang nare-relax na ako ka-partner Chris kasi may mga sample siya dito nung kanyang produkto. At sabi ko, Test natin yan, Brother Ben. ay lalo ka na. Ay, yes po. Kayo ni ka-partner Randy sa dami ng trabaho na para makapag-relax ka dahil stress kayo. At yes, ka-partner Randy. At go ahead, ka-partner Randy. Ay, ka-partner Randy tulo. Sorry, ka-partner Chris. May katanungan kayo, go ahead. Sir, tatanong ko lang, paano ka nagsimula magkaroon ng interes sa ganitong negosyo? Actually po, nagsimula po ito dahil sa hilig ko po dun sa mga essential oil or yung tinatawag po natin ngayon na
Tito Essential, Tita Essential. Ito yung Yan mga po. dinadala sa mga pag mga yung galing sa trabaho. Opo, parang mga pagod na ganito pagod. po yung mga on the go po. Yan, yung na mga pwede po nating dalhin sa biyahe, mga binubuksan. ganun po. Kagaya po ng mga kilala po natin na brands, ito po yun. So parang ganun din po yun, nakakapagpakalma. Kung nahihirapan po tayo matulog, pwede po natin itong ilagay. Dito lang po, o kung saan lang po na pwede po nating maamoy or malanghap. So sa pamamagitan po nito, actually, pinangalanan ko po itong, yung isa po is pahinga muna. Pahinga mo. Yan. Tagalog pala siya. Opo. Wow. So yung isa naman po, yung mga kulang naman po sa yakap. Meron po to yung yakap essential oil. Yun naman po yung ating peppermint. And ito po yung pinopromote din po natin. Siyempre, yung good sleep po. Meron din po tayong tulog is Ayun, life. parang gusto ko yung Lavender good blend sleep na naman yan po ito. para sa mga kulang ang tulog. Parang Yes galit po. na galit matulog. Gusto ko yan. Pero nung nagsimula yung hilig mo dyan, dahil ba ikaw ay madalas stress at kaya nabibili mo yung other brand? Kaya Yes po. yun. Nagsimula po ito nung pandemic talaga. Siyempre, alam po natin na nakaka-stress po talaga lahat ng mga nangyayari sa paligid. So, sabi nga nila, gawin natin kung ano yung mga kaya natin makontrol. So, yung pagiging hilig po natin dun sa mga essential oil or yung mga fragrances. So, yun po yung mga naging inspiration ko sa paggawa ng mga ganitong klaseng business. So gumawa ka na ng sarili, Sir Rap. Yes po. Paano nagsimula yon? At paano nagsimula na gusto mong subukan gumawa na rin? Kasi, di ba bumibili tayo ng mga brand na yan, yung mga malalaki, medyo may mura, medyo may mamahalin din. O kaya may iba, yung mga rab, kapag request, di ba yung parang malagkit naman nilalagay sa balat. Paano mo naman naisip, Mr. Rap, na gumawa ka na ng sarili at paano ka naghanap ng ingredients? Or Okay. pinaghahalo? Naisip ko po ito, unang muna, syempre gumagawa po tayo at nakagawa po tayo ng mga ingredients. Una muna, syempre, kailangan po natin malaman muna kung ano yung mga ingredients nun. So, nag-join po tayo ng mga workshops. Ayun, workshops. Yan. So, dun po sa workshops po na yun, mga chemist po yung mga nag-guides po sa atin. Wow. Yung iba naman po, mga hobby lang din po, kagaya ng scented candles na mga hobbyist po. So, yun, unang-una, nag-join po muna tayo dun sa mga workshop para matutunan po natin yung kung paano gumawa. And then, nung natutunan ko na pong gumawa nito, unang-una, hindi ko po agad siya binenta. Okay. Oo. Ginamit ko po muna siya personal. Wow. And then, pinamigay ko rin siya kasi hindi ko naman po kayang Ubusin. lahat ng mga natimpla ko. So madami siya, madami ka nagawa. Madami po. Oo. Oo. Hanggang ginagawa ko po siya pang gift, ganun, yan. So doon pa lang sa simula ay hindi mo pa naisip na ipan-negosyo ito. Pang personal lang muna. Yes po. Mm-mm. Ay, yung pala ka partner Chris, kaya naisip niya na gumawa muna. Parang nag-sample muna siya sa sarili niya and then Tama. Hindi pinamigay sabi niya. nga, naging hobby niya. Naging hobby ko na And po. then, pwede pala siyang maging hanap buhay or negosyo. Sir Rap, tanong ko lang po, ano po yung unang hakbang na ginawa ninyo para kumita mula dito sa hobby ninyo? Kayo ba ay namigay, nag-sampling muna kayo or Ayun paano? po. Actually, namigay po muna ako. And Yun. then, may isa po akong kaibigan na nagsabi, uy, gusto ko yan. Ganyan, meron po akong event na ganyan na Wow. i-organize. Gusto ko maging giveaway to, yung mga Wow, ganito. oo nga, So, from pwede. that po, yun na po yung naging way para matuloy po yung ganitong klaseng business. Galing. So nagsimula sa event, ipamimigay niya. Parang ang tawag doon, parang merong Giveaways po. giveaways. Token, parang ganun po. Token sa mga pumunta, ipamimigay. O nga, magandang token yan sa mga bumibisita. So simula nun, nagtuloy-tuloy na. Nagtuloy-tuloy Anong na next po. na mga event na ginawa mo? Ano po mga events, sir? Na pinag-sponsoran? Meron ba ganun? Meron din po. So, from that po, nagsimula na rin po tayo mag-join sa mga bazaars. May mga events na po tayo sa mga company na nadjo-joinan. Dun sa mga mental health program po. Kasi mas madalas po na kinikita nila is yung mga ganito na kind ng products na nakakatulong po dun sa relaxation, comfort po. Kaya pala ka Party Crush, pag parang nakakaamoy tayo ng parang amoy menthol na may iba-ibang scent, nakaka-relax pala ka Party Crush. Kaya siya ay... Brother Bear, yan yung mga mostly gamitin ng mga sabi nga yung mga aging person. May edad tulad natin. Napapunta na yung mga stress sa buhay. Kaya medyo nakaka-relax naman talaga. Pero may tanong ako partner Crush kay Sir Rap. So,
ano ito, punta natin yung mga naging hamon dun sa iyong naranasan sa pagsisimula. Mahirap ba? Paano mo ito nalabanan? At paano na, kung bakit nagtutuloy-tuloy hanggang ngayon yung negosyo mo ito? Actually po, nung una, mahirap po talaga. Kasi ito pong ganitong klaseng industry or business po, sabi nga natin, di ba, mas pinaprioritize natin yung physical health natin. So, yung ibang senses po, napapabayaan na natin. So, ang pinaka-least po na napapabayaan po natin is yung sense po natin for smell. Di ba po? So, pag sinabing smell, expensive po yan. Luxury po yan. Di ba? Parang ganun. Kung bibili ka po ng kandila, scented candle, ay kandila lang po yan. Di ba? Hindi po nila alam kung ano yung story behind dun sa pag-craft nung mga handcrafted na kandila po na yun. Pag-craft po ng mga scented candles na yun and linen spray. So, kaya naka-inspired din po iyon, yung business na yun, Essentially Raphael, doon sa mga, kung paano po tayo pampa-inspire or makapag-remind po. So, for example, ito, kung ibibigay po natin ito dun sa mga kinakailangan, ang mga taong kinakailangan ng pahinga, pwede mo siyang ibigay. May pangalan kung medyo nonchalant po yung mga magbibigay o magpahinga ka muna, or kung parang ayaw mo rin maka-offend, pwede mo rin po siyang ibigay. Yun ang pangalan niya mismo eh. Pahinga muna. Pahinga muna. Meron din po tayong yakap. Ayun po. Ba? So yung mga challenges din po, syempre luxury nga po ito, yung mahal po ng ingredients. Kaya inaangkat mo pa ba abroad? Meron po tayong binibilhan po dito na umaangkat naman po ng abroad. So papatungan niya rin yun. Yes. So actually, papunta na doon ang tanong ni ka-partner Crush sa Yes, oo. kaperahan ka-partner Crush. Sarap, oo. Noon ba kayo ay nag-umpisa? Sabi mo nga, hobby lang, from hobby, parang nag-sampling ka, sabi ko nga kanina. Kinailangan nyo ba ng malaking puhunan para, since negosyo mo na, para ma-set up itong business na to at hobby mo na rin? Nung una po, Ma'am Chris, ay maliit lang po talaga kasi parang pang giveaway lang po sa sarili, personal use lang po. Pero nung ginawa ko na po siyang business, mahal po pala. Kasi kailangan na po ng mas malalaking equipment, mas malalaking gamit. Yun po, medyo mahal din po kasi halimbawa magte-test ka or magsasampling ka, yung mga essential oil pa lang po and yung mga fragrance oil po natin, medyo mahal po siya doon sa ating market. Opo. Ano pong mga equipment ang kailangan kapag magpuproduce ka na ng padami na ng padami, na sabi mo ay medyo expensive? Opo. Yung mga melter po ng kandila, yun po. Yung mga malalaking gamit po na panghalo, yan, yung mga cylinder po natin or yung container. Parang mga chemist na rin ang gumagawa, parang chemist no? na po. Oo. So, yun po ay mga imported din, yung products na yun? Yung mga equipment naman po, hindi naman po. Nabibili naman po siya local. Yung mga oils lang po yung medyo mahal. Yun. Pero iba yung ito kasi essential oil, iba pa yung candle, o pinagsasabay mo na sila dun sa nagsisimula ka ng negosyo mo? Sabay na sila ginagawa? Ang nauna po talaga na pinanganak is yung essential oil. Yeah. Ayan. So kasi on the go lang siya, on the pocket. And then naisipan ko na isunod natin yung room and linen spray. Yan. So yung room and linen spray, i-spray mo lang po dun sa bahay or kung saan yung feeling mo na hindi maganda yung amoy, or kung halimbawa gusto mo mag-amoy hotel, yung bahay natin, wow, ganun lang po. Spray. Spray lang po. And then, napunta po siya sa scented candles. Yan. Yung pinakahuli pong pinanganak ni Raphael ay yung mga scented candles. So una itong mga essential oils, Yes po. nagsumunod yung candles, Sumunod po yung linen spray. mga spray na yon, at sumunod na itong mga candles. Yes po. Yon. Kung tanong ni ka-partner Crush kanina ay tungkol sa puhunan, puntahan naman natin yung paano mo binabalance yung hobby at negosyo nang hindi naman nawawala yung yung passion mo, kasi baka mamaya negosyo na lang, pera na lang, pero yung tawag dito, yung gusto mo na experience mo sa product mo, hindi mo na pala maibigay dahil gusto mo pera na lang. Actually, hindi po mawawala yun na parang pera-pera na lang din po yung ating nakikita. No? Pero kapag nawawalan nga po ako ng motivation sa ganun or nawawala yung passion ko, nagsisimula po ako dun sa simula. Kung paano ako nagsimula. Kung paano ko siya gustong ibigay or i-present sa iba.
which is makapagbigay ng gentle reminder po sa ibang tao na pahalagahan yung sarili nila. Alagaan yung sarili. Kasi po tayong mga Pilipino, nature po natin sa oras ng kalamidad, lagi po tayong tumutulong. So paano po tayo tutulong kung tayo mismo napapabayaan na natin yung sarili natin? So doon po ako lagi nagsisimula kapag dumadating yung point na nawawala na po tayo ng pag-asa or passion po doon sa ginagawa. Yun. Kasi po, yung hobby, konti lang po talagang ginagawa pero kapag business ang dami na, lalo na po pag peak season, December. Ganun po, medyo bulk na po yun. So lalo na po ako, small business, medyo ako lang po yung nagtatrabaho para dito. Then humihingi lang po tayo ng assistance dun sa iba. So ganun po pala yun na pag mas lumalaki, mas mahirap po siya. Kasi mas kailangan ng mas maraming workforce. Oo, tsaka yung oras mo mas dadagdagan mo para sa negosyo at nakakapagbakasyon pa ba kayo? Ha? Wala na bang bakasyon halos? Meron pa naman po. Oo, nakakapag-me time pa naman po. Me time, yan ang me time. Wala masyado. Ayan, Kapartner Chris, mukhang ikaw ay may tanong din. Go ahead. Oo. Tanong ko lang, sa negosyo kasi hindi nawawala yung ups and downs. So, in case doon sa, ano kaya yung, what if nagkaroon ka ba na, may na-experience ka na, uy, namali pala yung aking desisyon, paano ba yung gagawin ko? May mga points ka ba na pwede ma-share sa ating mga viewers or sa ating mga nakikinig? Ayan, opo. Siyempre bilang isang small business owner, nakikita po natin sa mga social media na gusto natin perfect po lahat. Yan. So, minsan, gagawa po ako ng mga scented candles. Gusto ko po lahat ng fragrance oil, lahat ng essential oil gusto kong mabili. So, parang mali po pala yun. Kailangan mag-focus ka lang doon sa kung ano yung kaya mo muna. And then kung ano rin yung kaya po ng budget. Kasi ang tendency nun, marami pong masasayang na expenses. So bibili ka lang po ng bibili ng mga fragrance oil and equipment tapos hindi mo din pala magagamit later on. Mga ganun po. Siguro po, yun yung mga challenges na na-encounter ko rin po dun sa paggawa na parang wag po basta-basta na bumili. Kung magsisimula ka, yun po munang maliit. Hindi po importante na mamuhunan ka na po agad ng mas marami kasi kaya mo naman na makapag-invest ng mas maliit na puhunan. Sa usapang puhunan, dun sa pwede mo lang banggitin, Sir Raph, no, sa gusto magsimula ng ganito negosyo, magkano ba ang kailangan i-prepare ng magsisimula? Yung kahit na pinakamaliit lang mo ng presyo sa puhunan. Yung pinakamaliit na presyo po, 1,000 pesos. 1,000 pesos? Pwede ka na pong makagawa na po ng isang variant. Parang ganun po. Isang klase lang ng essential Yes oil. po, oo. Kung gusto nyo pong mas marami, di mas mag-a-add po tayo ng thousands. Yun. Parang ganun po. Pero for us, small po, pwede na po yung mga 1,000 pesos para makapagsimula. Simula, Yan. at least makapagsimula. Ang importante naman kasi makapagsimula ka. Opo. Huwag puro ka lang plano. Ang pinakamaganda masimulan mo ang gusto mong magawa sa buhay. Itanong ko naman po, Sir Raph, no, ano yung mga naging epekto nung pagkakaroon ng kita na? Kumita na yung hobby mo, eto na, may kinikita ka na. Ano naging epekto sa iyong buhay nun? Siyempre, nabibili na po natin yung mga gusto natin na gamit para dito sa sinimulan na hobby. Nabibili na rin po natin yung mga ibang hindi po natin nabibili para dun sa sarili natin. Ayun po. At saka yung oras, 'di ba? Wala kang boss Wala na po akong boss. utos na utos sa'yo. Kaya Ako lang po. ikaw Oo. na rin ang boss ng sarili mong negosyo. Inuutosan mo ng sarili mo. At kapag na late yung sarili mo, papagalitan mo. Opo. Oo. Pag, late ka na naman gumising. Yeah. Paano ka makakagawa? Hindi, joke lang po. Pardamihan. Anyway, Kapartner Chris, go ahead po. Yes, oo, Sir Raph. Sa palagay mo, ano po ba yung pinaka-importanteng katangian ng isang taong gustong gawing negosyo ang kanyang pinagkakalibangan? Okay. Siguro po, yung katangian po na dapat meron ang isang tao is yung sandali lang po, isipin ko lang po. Babasahin ko. Parang malalim ang kinukunan ni Sir Raph. Yung willing magsimula at matuto. Yan. Yun po yung kasi sa business po, hindi naman po agad lahat perfect. Yung katangian po siguro ng tao na willing to learn lagi. Kasi dun sa bawat pagkakamali mo, dun ka po matututo Kasi nung inumpisahan ko naman po ito, hindi naman po agad perfect.
yung timpla hindi man po agad perfect. Okay. Ito po pala parang hindi lang po basta nagme-melt ka ng kandila, naghahalo ka lang po. May science po ito kasi chemistry nga po ito. So merong tamang temperature po, mga ganun. Minsan nagkakamali ka po. Yun. So sa bawat pagkakamali, siguro yun po yung katangian na dapat meron yung isang tao na gagawin po tong business na to. Or kahit na anumang business. Yung willing kang matutunan, yung lahat ng bagay na pwedeng magamit mo in the future. May background po kayo sa chemistry? Wala po. Wala. Ibig sabihin, pwede ka matuto na kahit hindi mo yan napag-aralan. Pag-aralan mo, ito nang kung kailan mo gustong simulan. Kasi sabi mo kanina, Sir Rap, nagkaroon ka ng mga workshop, diba? Yes po. Anong ginawa mo para, kasi ipapalo mo to sa itong brand mo, ipapalo mo sa napakalalaking mga brand na bentang-benta sa mga grocery, tapos nandun pa sa may, di ba nakapwesto yun sa mga sa grocery, nakapwesto sa may cashier. Cashier, di ba? opo. Para siyempre, baka nagpaplano ka na may pwesto rin yan doon, di ba? May isabay sa kanila. Paano, anong ginagawa mo o kaya anong ginagawa mo para maisabay mo yung brand mo doon sa mga kilalang kilala? Ang ginagawa ko po is, syempre kailangan ma-expose po ito sa social media. Yeah. Na Una hindi yan. lang po ito basta essential oil. Hindi lang po ito basta linen spray or scented candles. Yung mga binibenta po or mga products po na ino-offer ni Essential Oil Rafael ay may kwento po. Kwento po ng bawat tao. Reminder po siya sa bawat tao na kailangan pahalagan din po yung ating sarili. At kasi essential ka po so mahalaga ka bilang tao po. So siguro po, yun po yung isa sa pwedeng makaangat sa ibang brand. Kasi yung iba, sinesell lang po nila na relief pain or something. Parang Pero ito, walang touch comfort na, po. yung comfort touch sa puso nung po. gagamit nitong essential oil o kaya ng iba pang products. Yon, Kaparty Crest, go ahead. Oo. Sarap, may mga negative comments ka na bang natanggap? Like, hindi ito kikita or paano mo ito hinaharap? Opo. So may mga ganun po na hindi ka Ibabash kikita. ka, O diba? ibabash ka po kasi ito pong business na to medyo luxury po siya hindi ka dyan bibenta, medyo mahina yung benta dyan. Oo. Totoo naman po. Pero per season po, lumalakas naman po siya. So kasi ginagamit po siya for giveaways, yan, and then yung mga tokens po for Decembers, yan. So talagang may mga magsasabi po na, bakit ka nandyan? Bakit ito? Bakit HR ka or ganito yung natapos mo, nagkakandila ka or something ganon. May mga sinasabi po of course yung mga tao. Pero syempre, una nga po, syempre pinangahawakan ko po yung una ko po nasabi na hindi naman po ito para sa pagkita parang ito po yung gusto kong ibigay sa ibang tao na reminder po para dun sa sarili nila na pahalagahan din po yung sarili. Yun. At sabi mo nga, Sir Raf, na HR kayo dati. So Apo. talagang Ngayon din po. hanggang ngayon? Hanggang ngayon. Working pa kayo at to, Yes parang po. side hustle nyo Side lang hustle ito. po. Wow. Maganda talagang matinding time management na ginagawa mo. Anong diskarte para yung time ay may time dun sa trabaho 9 to 5 at ito sa isang negosyo? Opo. Ang diskarte ko po siguro yung time management, no. 8 to 5 ang pasok, then gabi ko po ginagawa ito and every weekends. Okay. Yes po. So, puyat na So- puyat si Sir Raf ka partner Crest kasi pag gabi niya gagawin yung negosyo. May mga time po na puyat na puyat. Oo, Opo. talaga. Especially po pag December po talaga. Iyon. Ayan. Then yung weekends naman po, kung may mga opportunities for bazaars, so nagjo-join din po tayo doon. Iyon. Yes, ka-partner Crest, go ahead. Busy ano? si Sir Sobra. Rob. Opo. Oo. Sir, at may mga challenges po ba kayong nakaharap na or may naharap nyo na yung ito yung madalas na ano yung mga challenges na nakaharap mo na sa pagnenegosyo ng mga ganyang produkto? Iyon. Ayun nga po, kagaya po ng nasabi ni Sir Manuel, ito po yung challenges na paano mo ilalaban to dun sa mga kilalang brands. Yan, lalaki. Yun po talaga yung challenges doon. Pero sabi ko nga, iba rin naman po yung ino-offer ni Rafael para dito. So yung comfort, yung pag-alaga po sa sarili, ayun po.
Kumbaga sila, gamit lang para, eto, pagod ka, gamitin mo to. Gamitin mo to. Minsan nga yung isa, ang hirap i-pronounce pero nagiging, nagagamit sa loob ng bahay, madali ng, kahit hirap i-pronounce. So talagang effective yung marketing nila. Punta ko naman ka-partner Chris, itong mga tanong natin tungkol dito sa mga paniniwala. Ayun, ano ba yung isang maling paniniwala ng mga tao tungkol dun sa paggawa ng hobby bilang negosyo? Kasi sabihin, libangan mo lang naman yan. Baka mamaya hindi ka naman talaga, hindi mo maibenta maayos yan dahil libangan ko lang, masaya na ako kahit hindi ako kumita sa ganito. Ano yung tingin mo maling paniniwala sa ganun ng ibang tao? Yun po, yung hindi ka kikita dyan. Oo, kasi libangan mo lang naman yan Bakit gagawin mo yung business? Marunong ka ba talaga niyan? Yeah. Parang ganun po yung mga sinasabi ng ibang tao. Yan, kagaya po ng, paano mo yun na, gusto mo ba talaga yan? Or ganun. So, yun po yung mga kadalasan pong naririnig po natin. Yun talaga, parang may mga hatak pa rin ka, partner Chris, sa'yo kapag may sinisimula kang gusto mong magawa na katulad ng negosyo ka, partner Chris. Yes. Oo. Tama ka dyan, ka-partner Manuel, ano? And, teka lang, ka-partner Manuel? Randy? Sandali lang. Yes. Sandali lang, kasi sa rap ay, let's have a break. Okay. For my, Sure. Sige ka, partner Chris. Babalik po ang business natin to. Alright. Business natin to. Life business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Mga kababayang nangangailangan ng tulong, dininig ng Diyos ang kanilang mga daing sa pamamagitan ng mga biyayang kanilang natanggap mula sa programang MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan. Nakakulong po kami, bawal po kami ilabas-labas pag hindi kinakailangan. Pero katulad po nitong programa nyo, talagang malaking tulong po sa amin ito. Lalo na po sa mga walang pambili ng gamot, talagang sobrang tuwa po namin. Malaking tulong po kayo. Maraming salamat. Nako, masayang-masaya po dahil sa katulad ko po na walang dalaw dito, walang kakayahang magpabili ng gamot. Sa mga nararamdaman ko, talagang malaking bagay po ang programa nyo. Maraming salamat po. Salamat po sa Panginoon. Sobrang galing po. Nabigyan po kami ng pansin para matignan po yung bawat kalusugan namin sa amin. Sobrang salamat po kasi binigyan nyo kami ng pansin. Kahit nandito kami, di porkit preso kami, baliwala na lang sa iba o sa inyo. Binigyan nyo po kami ng pansin. Sobrang salamat po. Tunay na kalinga para sa kapwa. Hatid ng UNTV, Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Life business natin to. Nagbabalik ang business natin to. Dito yan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Kami po rin po kasama nyo. Ako po si Manuel Recuenco, Brother Bear, at si Miss Cres Perhis. At Ma'am Cres, alam ko kung may katanungan ka. Go ahead. Yes, parang nung product ni Sir, ano? Oo Sir, nga. sa tingin niyo po ba, kinakailangan bang magaling ka agad para kumita sa ganitong negosyo? At sa ganitong hobby, at the same time, naging negosyo niyo na rin? Sa experience ko naman po, Ma'am Chris, ay hindi naman po kailangan magaling ka na agad. Kagaya nga po ng sabi ko, kanina, nagkakamali pa rin naman po ako dun sa mga unang batches na ginawa ko. So, hindi po importante na magaling ka na po agad. Kasi dun sa bawat pagkakamali mo, dun ka po mas matututo. And baka may mas malaman ka pang mas magandang technique dun sa paggawa ng mga essential oil products na. Grabe to. At alam mo ka, partner Chris, medyo inabot lang tayo ng oras, pero baka may mga event at mga gustong i-promote si Sir Ralph. Go ahead, Sir Ralph, promote your event at contact pa paano kayo mapupuntahan sa mga platforms na ginagamit nyo sa socials. Yes po. Actually, tamang-tama po, no.
Kasi magkakaroon po tayo ng candle making workshop po na magaganap po sa February 7 po. So doon po tuturuan ko po kayo kung paano po gumawa ng scented candles. Wow. At ito ba yung face-to-face or may... Face-to-face po. Nice. Kailangan face-to-face Yes talaga. po. And then your page. Go ahead. Yeah. Pwede niyo po akong i-follow sa aking mga social media pages po. Sa Facebook, TikTok, and Instagram. Essentially yours, Rafael. Yan po. Yun. At alam mo, Kapartner Chris, may kwento pa pala dun tungkol sa Rafael. Hindi niya palang pangalan yun. Si Rafael ay parang third person. Opo. Na para dun sa product, para kumbaga siya magbibigay ng comfort doon sa mga taong bibili. Kaya Kapartner Chris, bibigyan ka ni Sir Raf ng essential oil. You know? Inunahan ko lang ako, Kapartner Manuel. Ito yung kailangan namin. Kahit kami stress, kailangan namin ma-relax. Oo nga, kasi sa daming trabaho at para makatulog agad. Gusto ko yung pampatulog para pag singot ko tulog agad. Opo. Ilan po ang gusto niyo? Mga tatlo. Binentahan po pala. Binenta ko. Siguro may discount na ako kay Sir Raf. Pero Kapartner Chris, magpapasalamat tayo sa ating special guest tonight, Mr. Rafi Rap Tayaba, founder and owner ng Essentially Yours, Rafael. At maraming salamat, sir, at magandang gabi po sa inyo. Salamat din po. Yon, Kapartner Chris, nakakatuwa naman to. Yung ating hobby pwedeng maging negosyo, kaya pag-aralan lang natin maigi. Napakadali pala, no? Akala natin hobby lang. Later on, ayan, sabi nga lang mag-umpisa ka sa maliit na magpo-propagate or lalawak din yung iyong inumpisahan. Yun. At kapag malaki na ang small business mo, tawagan mo na at kontakin si Kapartner Chris at Kapartner Randy para sa mga bayarin mo sa tax. Tamang. Habang may negosyo, ay may kailangan may accountant kayo. Yan, pero at kailangan, Kapartner Manuel, lumalaki din kanyang business. Oo. Tama ka dyan. Nandito lang po kami, ang mga accountants po namin na mga nakikinig, mga nanonood dito sa aming show. Kailangan nyo pa rin po na mag-register at umpisahan ninyo na maayos yung inyong negosyo. Number one, mag-register muna tayo kay BIR. that's right. Kasi baka mamaya mabigyan kayo ng love letter. Kaya para wag kayo magka-love letter. At napaka-importante na may accountant kayo. Yung CFO nga, napakaganda pa ng topic ng Kapartner Chris tungkol sa CFO. Napakalaking tulong sa mga negosyo. Pero wala lang tayo mahabang oras, Kapartner Chris. Magpapasalamat na tayo sa mga nakasama natin. Shella Cotellion ng ating EP. Maraming salamat. Sa technical, kahit mag-isa lang, nakapag-broadcast tayo sa lahat ng platform. Si Ian Macalanda, maraming salamat. At sa ngalan po ng ating station manager, Miss Anna Rentoy, at sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ito po ang programang Business Natin To. At sa ngalan po, of course, ni Kapartner Randy Casilla na super busy lang ngayon, Kapartner Chris. Yes, maraming salamat po, and sana po samahan niyo po kami sa susunod na linggo para po talakayin pa napapanahong usapin pagdating sa pagbubuhis at pagdating sa negosyo. That's Kapartner right. Manuel. Sa negosyo ay walang imposible Dahil sa negosyo ay kaya natin. dahil business natin to. Maraming salamat. Maraming salamat po. Lumapit ang